Kaya medyo alam ko yung Yan, Kuya Shelby. yung aral ng Kahapon history. walang naakat sa aking INC eh, na medyo nakapagpaliwanag dyan. Wala no, Kuya Aaron? Utos bang pagtatayo ng mga gusaling simbahan? Gusali. Meron si Aya umakyat. Eh, di ako Mahina naman naniniwala, yun di si ako Aya. naniniwala kay Aya Kapatid eh. ni Shelby yun, si Aya eh. Wala siya lagi talata eh. Gusto ko may talata. Mahina naman yan. Si Yana Moana? Yun ba yun? Kahapon? Yung babae ba? Yung babae kahapon? Yun ba yun? Yung kasama Oo. ni Lady May. Yung kanya parang sa akin. Bakbakan sila kay Lady May. Bait dito tapos sila yung dalawang nagbakbakan. Grabe. Utos ba ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan? Yes, utos yan. Yan yung Nagrarapper, namin kahapon. nagrarap nga si Kwan eh. Si Aya basta magsasalita. It doesn't Wala, make talo sense siya, talo siya. na sabihin mas malakas natin, si Kwan Lady May. doesn't make sense na sabihin nating hindi ipinag-utos yan. Saan ka sasamba? Sa palengke? Sa imbornal? Sa may sementeryo. So, Oo bro. Dapat meron talaga no. Bawat dako may kaukulan. Sa Diyos ang pinag-uukulan mo. Hindi ka gagawa ng gusaling sambahan ng templo. Kaya yung mga MCGI na nagsasabing gawa lang ng tao yung kapilya o yung gusaling sambahan kaya hindi sila gagawa. Mali. Panahon pa ng lumang tipan, ipinag-utos na nakumuha ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Kapag gumagawa ng templo, sino ang nalulugod o nasisiyahan? Yung Panginoon Diyos. Yan ang ipinag-utos ng Diyos. Tapos Anong sasabihin verse mo, hindi utos. Yun lang, maraming salamat Kuya Viewerista. Okay, salamat. Ano yung Kuya Him? May tanong ka ba Kuya Him? Oo, anong verse ba? Kasi yan yung Pagka may pinagdidebatan nagsasalita, kahapon. Kuya Him, huwag kang babatiin para hindi pangit pakinggan sa viewers. Okay, sige. Ayun, ang tanong ko Kuya Shelby ay ano daw? Verse. Hagay 1:8. Pakiulit po. Sa lumang tipan pa lang, utos na naman yan. Yan sa Exodo 25:8, sa unang hari 6:1, sa unang Kronika 28:3. Utos na yan kasi sa bagong tipan, ang sinabi niya na ugaliin niyo yung pagkakatipon. Kung wala kayong gusali, saan kayo magkakatipon? Sa EDSA. Ako. Ano ibig sabihin Kuya Ayun, Shelby ng tayo daw ang templo ng Diyos? Yung tayo ang templo ng Diyos, yung tinuturing kasi na templo noon ay banal, kabanal-banalang dako. Kaya kapag sinabing tayo ang templo ng Diyos, tayo yung itinuturing na banal sa lahat ng taga-sanlibutan. Next question, please. Baka may katanungan pa kay Kuya Shelby habang andito si Kuya Shelby. Ako, tatanong ko lang kay Shelby, kung magkano isang lapad ngayon? Mababa 37 o 30. Ala, ang laki nung panahon nung airmat ko nasa 50. So 55 yan, 55. Oo, ganun. Baba na pala. Maling salin daw si Shelby. Sa Japan. Saling Katoliko yung binasa ko, maling salin pala yun kay Bibot. Wala, Uncle Edwin, kilala ka ni Shelby. Mali daw yung kan mo Bibot. Ay Bibot. Mali daw yung kan mo Shelby, sabi ni Bibot. Salin. Ano yun? Late reaction ka naman AI eh. Sorry naman. Yung tanong pa na iba Kuya Shelby ay tumatahan daw ba ang Diyos sa mga templong gawa ng kamay? Asan ba yung yung banner?
Oh, magandang umaga sa'yo, Kuya Robin. Tanghali na pala. Dadrive. Ito ang radyo ni Kuya Robin eh. Pagka nagdadrive siya, dito Ang siya layo nakikinig. naman ang sagot mo, the truth seeker, ay sharer. Layo naman. Shelby, ang gusto tanungin sa ni host, yung regarding dun sa gawa 7:48 na hindi tumatan ang Diyos sa templong Wait lang, gawa may ng kamay paging, ng may tao. paging ako. Wait lang. Ayo, sige. Piniging ka. Naririnig ko kasi yan sa mga MCGI na kaya wala silang church na, di ba? Tama ba ako? Di ba ako nagkakamali na gano'n? Dahil Yun ang ginagamit nila. gawa lang daw kasi ng kamay ng tao yun. Oo. Yeah, building. Kaya nga gusali eh. Ang paksa ko gusaling sambahan. Gano'n sambahan. Building simbahan. Tulad din ng iba, yung wala daw silang, iba nga walang church. Wala silang gusali. Basta sila kaanib sa tulad ng iglesia. Kasi gusto ni Soriano, meron siyang Area 56. Grabe naman yan. Area 50. Kaya laging nababanggit ni Soriano yon yung ang Diyos ay hindi tumatahan sa mga gawa ng kamay. Kasi meron, ang lagi niyang kinokontra doon, yung meron kasing pasugo siyang binabasa na nakalagay na tinatahanan ng Espiritu ng Diyos. Ano yung tanong Yung dito? mga Wala. kapilya ng iglesia ni Cristo. Kaya lagi niya yun yung lagi niyang binabanggit. Yun yung binabangga niya doon. Madudulas pa si Church of Gay Iglesia. Nagdudulas ka pa ya. Iglesia ni Ma. Ayun talaga. Ng pagkakabang. Yun kasi talaga yung tawag ni Soriano sa iglesia niyo, kuya. Hindi po ako Pero yun pa. naninira. Pero yun, palusot lang niya yun para maibulsa niya yung para yung pampagawa ng yung mga hain, Google. Ano religion mo, Ayun church sa of? niya lahat. Ano religion mo, church of Ayan, Church of Gay. Church. Grabe naman, no? Lo, Hindi, ano si Church of Gay, Catholic siya kaso nominal, hindi siya active. Ito yung sagot ko sa MCGI. Ayan. Okay. In-order mo na yung Shopee, yan? Ayan yung kapilya ng MCGI. Ay, Na akala hindi ko daw sila mo-order yun. gagawa ng kapilya o ng templo o ng gusaling sambahan. Ayan. kasi nga humaling si Soriano sa Area 56. Yun lang yun, kuya. Hindi, para sa akin kasi, regardless naman kung tatahanan Diyos doon o hindi Ang unang-unang pupunta ron, yun yung lugar pagkakatipon yun Natural yung mga tao dyan, lalo na sa kanila, kung magpasalamat sila, 10 oras, Ano ba religion 12 mo, oras. Kuya Church? Hindi ako nagre-relihiyon. Kumbaga, bigyan mo naman ng How lugar come di talaga ka na nagre-relihiyon disente. pero sumasagot ka ba? Disenteng lugar sambahan yung mga miyembro mo. Bigyan mo ng maayos na talagang pupuntahan. O kaya, at saka yan, property din yan ng masasabi mo yan, pwede mo yang sabihin, dito na pupunta yung inyong mga inaabuloy. Parang rin yan pagpapakita ng malinis na konsensya sa pananalapi. Na yung inyong mga hinihingi namin sa inyo, yung inyong mga hain, mga Google, dito na pupunta. Kayo ang nakikinabang, meron kayong upuang maayos. Meron kayong nilalakarang maayos. Dapat Bro Shelby, andito ka kahapon kasi walang moderator. May naghahamon na ng debate, ang topic True Church. Para silang affirmative, pero wala sila paras kinakaanibang church.
Yun. No. Parang Ang MCGI. Oo. Parang MCGI naghahamon ng true church. Hindi naman sila true church. Sinabi ng puno, we are not the true church. Meron silang kumbaga aircon man lang, kumbaga malamigan man lang kasi syempre pagka tapos ng buhay natin dito, malamang sa malamang yung mga nag-aangking totoo sila. Alam naman natin kahihinatnan yan sa mainit na lugar. Kumbaga habang nandun sila sa pasalamatan, malamigan man lang, kumbaga makatamasa na ng lamig dito pa lang sa mundong hindi pa masyadong mainit. Kasi doon naman ang punta nila, di ba? Kumbaga ipinahamak mo na nga yung tao, dinala mo na sa nagbabagang apoy ng asupre, doon mo na dadalin. Bigyan mo naman ng tapos pagbabayarin mo pa ng upa ng coordinating center, ng lokal, hindi ba? Parang sobrang sama mo naman nun. Ayan, next question tayo. Yan, question bro. B. Ano ang tamang tawag sa mga ngaral ng Diyos? Pari, ministro o kuya? Pari at Binanggit ministro. sa Biblia, ministro at saka pari at saka pastor. Pare sa amin. Yan yung mga term na ginamit ng Biblia. Pero sa INC, ang ginagamit namin, ministro at pastor. Tas yung kuya, no, is referring to Jesus Christ. Natawa sa baba si Mr. Con, kuya daw, kuya. Kuya kasi tawag nila, di ba Kuya Aaron? Tas yan is referring to Jesus Christ dapat. Na ang kahulugan Tanong, naman tanong yan. ko lang sa inyo. Yan. Tanong ko lang sa inyo. Yan Pwede nga yung magtanong sa inyo dahilan, lahat. kuya. Bakit ako malis dyan? Kasi kuya tawag sa kanila. Sa kanilang puno. Pwede magtanong sa inyo. Total, mga medyo bihasa naman kayo sa Biblia eh. Diyan sa, Ako yun, sa baba mo lang yung biyasa, tsaka tong si Macdo na logo sa Jollibee. kumbaga ano ba talaga ang konsepto? Kasi laging ginagamit ng kung sino-sinong relihiyon yun eh. Ano ba talaga ang konsepto? Bakit ipinagbawal na tumawag ng guro o rabi? Bawal tumawag ng father, ng ama. Kasi yun yung ginagamit ng iba. And then merong ka namang mababasa na si Pablo nagpapatawag ng aba. Merong mga priest or pare or father. Meron namang obispo. Meron din namang mga guro. Diba? Sa huli-huli mga guro. Kumbaga, Oo, mas... nasa Efeso 4:11. Pero wag diba? bawal kang tumawag ng guro. Ano ba talaga ang konsepto? Bakit sinabing wag patawag na ama at wag patawag na guro, and then later may tinatawag na ama at may tinatawag na guro sa loob ng iglesia? Ano ba talaga ang konsepto? Yun, Shelby, yun ano daw ba talaga? yun lang naman. Kasi lahat naman yan may mababasang obispo, may babasang priest, pare, may bababasang father, may bababasang brother, lahat yan meron. Yung kuya lang yun. Ewan ko kung merong naligaw na isang talata. Kuya Mateo daw. Napakaganda ng tanong. Ano ba talaga ang konsepto? Para maliwanagan ko. Kasi yung naguguluhan tanong? din ako eh. Mahaba kasi yung statement mo eh. Ano ba yung tanong? Simplihan mo lang yung tanong. Diretsong tanong lang. Ayun, bakit ipinagbawal? Merong mga nababasang ipinagbabawal ang pagtawag ng ama, pagtawag ng guro. Bakit? Isa munang tanong, kuya. Wag yun, gano'n. parang buo yun. Loaded Buo question naman. ka kasi. Buo isang naman tanong yun lang. kasi. Alam ko na yung tanong mo, Charles of G. Ang unang tanong niya, Oo. bakit daw may sinabi sa Biblia, wag patawag na ama? Kasi isa lang ang amang nasa langit. Huwag kayong maniniwala na may Papa Jesus. Wala nun. Isa lang ang amang nasa langit. Kaya huwag mong tatawaging Papa yung sino mang nangangaral dito sa lupa. May nabasa ba kayo na nagpatawag si Pedro? O Papa P. Sabi ni Apostol Santiago, Papa P, sabi niya kay Pedro. Meron bang ganun? Wala eh. Papa S, kumusta ka na? Wala nun eh. Di ba? Papa J, sasabihin niya ba kay Judas, Papa J, kumusta yung kalagayan mo dyan? Di ba? Wala nun. Tinatawag sila, mga kapatid, apostol. Yun ang tawag. Mali Pero yun, kasi- yung tawagin mo Pero Papa. ang ka naman, bakit kuya? May kuya, no? Is referring talaga yan kay Jesus Christ. Kaya nga tayo ay kapatid sa iglesia.
Kasi nga yung kuya natin Yung is term na Jesus Christ. kuya, basahin mo sa Biblia, tinawag na kuya si Jesus. Pag nabasa mo, kagaya Ay, hindi ng po tayo hamon ni nagdinig dito, Soriano, Kuya kapag Shelby. ka nabasa mo, ipapagilit ko ang leeg ni Church of Gay. Yan. Grabe, grabe, grabe naman, Shelby. Yung basic na lang eh, no? Na medyo Yung pangalawang tanong medyo niya na kay medyo Shelby, yung bakit, medyo gumuhit bakit gumuhit wag ano, gumuhit yun ah. yung pangalawang tanong ata ni Charles of G, yung ano, bakit wag patawag na guro? Yung ba yun? Tama ba, Charles of G? Brad. Pero Ayan. merong binigay na guro nung huli. Mga Oo. Ang nakasulat sa alauna na yung mga talata, huwag apostol, hindi maging mga guro ang marami. Mm. Ang nakasulat kasi sa Hindi, yung talata, sa huwag Rabi, maging... wag niyong tawaging guro ang Rabi. Sino man? Yung rabay. Rabi ang sino man. Sino man yun eh, di ba? Patama lang din ako if mali ako. Okay lang naman. Kuya Christ. Ano bang ganon? Si AI? May ganon ba AI? Kuya Christ? Ay, wala naman. Hindi, ano, Church Tayo, of Gay, yung tayo sa ano talaga is kasi, kapatid ni Cristo. yung konteksto ng talata na yan, ano, ang nagsasalita si Jesus niyan sa harapan ng mga pariseo at eskriba, yung mga masyadong mapagmataas na nagpapatawag ng Ama o na kinukuha na yung authority ng Diyos. Pero sa kanilang mga kilos, hindi nila pinapakita sa tao na sila sumusunod din. Yun yung mga tinutukoy dyan. Hindi siya in general talaga. Doon lang yun sa mga pariseo at scribes. Kaya later, meron ding mga nagpapatawag ng ama no o father. No? Wala kasi binibintang nila yan sa pare. Ang English ng pare, priest. Yung tao yung tumatawag na father sa kanya bilang paggalang. Oo. Hindi yun nangangahulugan na pinapantayan yung Diyos. Basta hyperbole kasi ang pananalita ni Kristo diyan, talagang madiin. Na huwag kayong magpatawag ng Ama, sino man dito sa lupa. Ang sinasabi niya mga pariseo at mga scribes na mapagmataas. Ayun yung sa aral namin. Ewan ko lang kala Shelby. Tama. Medyo Saka may tinatawag okay yung sinabi din mo. sa ano, si Papa Jack. Paano yun yung mga tao? Yung ano, isa pang tanong ko sa inyo. Kaya nga walang Papa P, Papa J sa amin. Yung mga papa naman na binabanggit mo ng mga DJ, hindi naman sila nagpipreach eh. Yung pinag-uusapan dito, yung mga ministro na tinatawag na ama, tinatawag na wala naman kaming tutol sa ama ng katipunan or ano ba, ama ng ganito, si Abraham, ama ng maraming mga bansa. Wala kaming tutol doon. Pero yung ama ng kaluluwa pertaining sa preaching, bawal yan ng utos o bawal yan ng Biblia. Dinig niyo ba yung bell? Sorry may bell. Para ko nanonood ng anime ah. Hindi, nagmimisa na si Shelby sa simbahang katoliko. Nagbalik loob na yan. Ng Katolik eh. Umaaten ng misa. Sige na, mag-Eucharist ka na dyan, bro Shelby. Sabihin mo lang naman amin eh. Oo. Yun lang. Katoliko pala si Shelby. Hindi kasi kayo familiar sa hindi kayo pala nood ng anime eh. Ayan, Kuya Shelby. Ano masasabi mo sa sinabi ni Ka Arnel? Tama ang sinabi ni Ka Arnel doon sa binasa niya na Pilipos 2:10 kung ano yung kahulugan ng pagluhod. Ano ba yung pagluhod na binabanggit doon? Binasa niya sa Lumang Tipan, ang katumbas ng pagluhod ay pagsamba. Tama yun. Pero nangangahulugan ba na lahat na lang ng literal na lumuluhod ay katumbas? Sumasamba? Hindi. Yung talatang binasa. Yun kasi ang nagcha-chap-chap ng video. Puputulin lang doon sa makasasama or makabubuti lang sa pandinig nila. Pero pag makikita mo naman yan sa YouTube, yung raw video niyan eh.
Ano yung tinutukoy niya na topic na pagluhod? Binasa niya prior na pinutol naman nung nagko-content niya na ang pagluhod daw, lahat ng pagluhod, maging sa harapan ng ka RD, sa harapan ng ka Eduardo, lumuluhod katumbas ng pagsamba. Mali. Yung binasang talata na Pilipos 2, yun yung tinutukoy na pagluhod katumbas pagsamba. Oo, edit yan. Kasi may binasa siyang talata dyan sa lumang tipan yung tayo'y magsiyukod, tayo'y magsisamba, tayo lumuhod sa ating Panginoon. Ayun yung tinutukoy niya dyan. Tapos ikakabit yung isang video naman na nag-uusap yung sa Net 25 na wala naman tayong aral na lahat ng pagload pagsamba. Kaya napamalian yan, nagkokontrahan sila. Pero kung panonoorin mo yung buo niyan, hindi yun ang tinutukoy ni Ka Arnel dyan. Yung talata lang. Yung Para sa tungkol akin sa naman dyan sa pagluhod, yung pagluhod kasi, ano yan, form yan ng pagsamba. Pero hindi naman lahat ng niluluhuran is meaning sinasamba mo. Kagaya na lang ng mga kagaya na lang ng mga hari kapag kaya na yung nag-a-award ng mga knighthood, ng mga Ordained. dukedom, yung may espada kung napapanood nyo, yung inaano ng espada, yung knighthood. Nakaluhod sila, di ba? Hindi naman nila ibig sabihin sinasamba yung hari eh. Kumbaga, yun lang yung parang authority. Pero hindi meaning na sinasamba nila yung kahit nung mga coronation. Di ba kadalasan yung mga makakapangyarihan na kingdom ang nagkokorona ng hari niyan is Santo Papa. Siya yung authority na nagbibigay ng kapangyarihan doon sa hari. Lumuluhod yung mga yan sa harap ng Santo Papa bago ipatong yung corona. Hindi naman ibig sabihin nun na sinasamba nila yung Santo Papa. O kahit kardinal doon sa lugar nila. Ibig sabihin lang nun yung authority ng Papa o ng kardinal na napahirang ka ng langis na ikaw yung anong tawag dito? Yung may birthright para mamuno sa isang lugar na sa lumang nasasakupan. tipan, kapag yung i-declare ka na na hari, gaya ni Saul, di ba? Nila David, lumuluhod yan sa harapan ng propeta, tapos pinapahiran ng langis o binubuhusan kung ano man. Nakaluhod sila nun. Ano yon paggalang yung parang ginagalang mo yung otoridad nung nagpapatong sa'yo ng kamay. Parang ganun lang. Hindi naman ibig sabihin na niluhuran mo yung isang bagay is sinasamba mo. Parang parang isang kilala kong mga ngaral. Oo, Lumuluhod at, sa harapan ng lumuluhod at binata. sumasamba sa banal na sandata ni Ulysses. Hindi naman ibig sabihin sinasamba niya si Ulysses, di ba? Makarinig ka na naman, mapapaul ka dyan. Pagkating ka na mabuting gawa. Yung hindi Sabihin na talaga naman sa'yo ni lumuhod mabuting na gawa. Kung kami pala masama, napanood hindi ko. kayo mabuti. Salamat sa Diyos. Yung napanood ko na hindi talaga lumuluhod si Joseph, yung gobernador sa Egypt. Yun talaga yung anak ni Jacob. Lumuluhod lang talaga sa ama. Kaya Hindi nga kasi, nagalit yung HM, yung pagluluhod na inuutos sa kanya para sumamba, kaya talagang hindi niya gagawin yun. Pero kung Oo. inutos sa kanya para gumalang lang, gagawin niya yun. Kasi ang utos sa kanya sumamba eh. Lumuhod ka, magsumamba ka. Kaya di niya talaga gagawin yun. Hindi niya talaga ginawa. Lapastangan sa parang yun ang sinabi ng Ehipto noon eh. Pero totoo Parang naman, sa Daniel 2:46, si Haring Nebuchadnezzar nagpatira pa at sumamba kay Propeta Daniel. Yun talaga sumamba kasi pag gano yun si Nebuchadnezzar. Yun ang mali. oo. Ako naman may tanong naman kay Kuya Shelby, kung okay lang. Umaatin bro Kabiyaya, dumadalo pa ng misa si Bro Shelby. Ayun, tapos na. Tapos na yung 10 ulit. Next question. Ayun, okay, tanong ko. Sa panahon ngayon, sino ang merong templo ng Diyos na tinuturing ng Diyos? Sa Iglesia ni Cristo. Okay, ito yung pinaka-question ko talaga. Revelation 11, kaninong templo yan? Basahin mo.
ako ng Biblia ko. Basahin mo, kuya. Sige pa, wait lang. Bukas ako ng Bible. Revelation 11 verse 1. And there was given me a reed like unto a rod. And the angel stood saying, Rise and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein. So meron ditong temple of God. Kaninong templo to? Yung binanggit na dyan, templo ng Diyos. Sa Diyos yan. Kung sa mga denomination, sinong may-ari niya? Wala kaming aral na may denomination sa sa iglesia. Specific na lang na religion, Kuya Shelby. Kung yan ay temple Iglesia of ni God, Cristo, sa iglesia ni Cristo, meron kaming physical na templo. Yan yung mga kapilya. mm Pero yung sa Revelation, Kuya, sinong kanino yan? Sinong Hindi yan, specific na hindi yan yung pinapatungkulan niya? tinutukoy na pinapagawa sa Hagay 1:8 na gumawa ng templo. Yung kumuha ng kahoy. Hindi yan. Ah, Yung hindi pinag-uusapan, as in, hindi Zil, literal, Kuya Shelby. sa bagong langit at bagong lupa yan. Yung templo na yan. New heaven and new earth, yung pinapasukat na yan doon sa Revelation 11. Doon siya naka-inline. Sa hinaharap pa yan. Yung pinag-uusapan natin ngayon, kuya, yung physical na kapilya, physical na gusali, physical na building, physical na dausan ng pagsamba. Kaya i-correlate mo yung question mo doon sa mismong topic. Kasi kay Shelby, ang sabi doon, bilangin yung mga sumasamba. Siyempre, ano naman yun eh. Pag may sumasamba, therefore, that is physical temple. May sumasamba eh. Di ba? Ikaw, sagot mo yan, kuya. Nasa sa'yo yan. Sa inyo ba, kaibigan, meron ba kayong physical na kapilya, physical na templo? Physical na gusaling sambahan? Meron naman. Pwede mo bang pakita yung picture? Ng physical ninyong kapilya, physical na. Wala akong picture ng BRT, Kuya Shelby. Pero meron. $33 million viewers tayo ngayon. Yan, akit lang. Akit lang. Kami, hindi ko na kailangan pang ipakita kasi andyan na sa banner, oh. Pwede pa kumandong, akyat lang yung mga gusto umakyat. Kalahati lang bayad. Sabit lang, sabi. Kaya Shelby, di ba yung temple Kapag yung kami inspired aakyat, yan hindi mo ako ng sipahin Hagay? na. Kasi wala naman akong kakain ako. Diba? Di ba yung Sabit na kayo, yung papuntang Cubao na. templo nyo is inspired ng Hagayan, Kuya Shelby? Hagay 1:8. Isa yan sa talatang ginagamit namin. So, kung inspired yan ng Old Testament, dapat meron niyang tatlong bahagi. Inner court, outer court, tsaka most inner court. Meron ba yung temple yung gano'n? Did you mean yung physical appearance? At naman Pagka-inspired. I thought yung verse mismo ng templo. Okay, pero yung pinaka ano ba to? Plano or kaya yung kung ano yung pinaka Wala nang layout, ipinagutos sa panahong Kristiyano na ganon. Kasi hindi na
hindi na isinasagawa yung utos sa lumang tipan na kagaya ng paghahandog ng mga hayop na doon mo rin susunugin sa templo na yon, sa altar na yon. Ganon din ba sa inyo, Zil? Hindi, tatanong ko lang, kasi yung templo doon na pinalayas ng Panginoong Kristo yung mga nagtitinda, templo yan na meron 3 bahagi. Tama ba? Pero hindi sila nagsusunog ng hindi sila nagsusunog ng kamanyang, ng tupa o ng mga hayop. Hindi nagsunog ang Panginoong Jesucristo at ang mga apostol ng mga ganun. Hindi nila isinagawa kung ano yung paraan ng pagsamba nila noon. Ayan, baka may katanungan pa kay Kuya Shelby. Kasi kung granting, susundin natin, granting without accepting, ipagpalagay natin na kailangan yung master plan or yung building plan na pagkaplano nung templo na yan, dapat physically or talagang 100% kagaya nung sukat at yung forma nung nasa lumang tipan. Nung nagbahay-bahay silang nagkatipon, sumamba sila eh. So, dapat yung bahay, ganun din yung pagkaplano niya. Same thing. Kasi nagsagawa ng mga pagsamba na nangalat ang mga apostol eh. Nagsagawa sila ng mga pagkakatipon o pagsamba sa mga bahay-bahay din ng mga kapatid. So, lalabas ngayon yung pagkakatipon na yon, yung pagsamba na yon, yung ginawang kapilya na bahay na yun, lalabas. Ganyan din ang gustong unawain ni kaibigan, ni Zil. Tabingi yung aral pagka ganun. Tinanong ko lang naman yung question. Hindi naman sa ganun. Kasi templo yan eh. Kung inspired yan ng Old Testament, therefore yung details nandun yan. Hindi siya therefore. Walang therefore doon. Baka may tanong pa kayo kay Kuya Shelby sa pagtatayo ng mga sambahan. Iba tanong ko eh. Bro Shelby, bakit yung mga kapilya nyo? Kasi dito sa amin malapit kami sa Central. Dito kami sa Manggahan, hanggang Payatas, malalaki mga kapilya rito. Bakit yung iba parang medyo navy blue, yung iba parang cream? May ibig sabihin ba yun sa kulay? Ano na? Bakit yung iba may... Yung ibang kapilya kulay cream, parang peach, pero yung iba parang green na nagbo-blue. May may kahulugan nyo sa inyo o nagkataon lang na yun ang kinulay nung pinagawa yung lokal na yun? Baka nagkataon lang or hindi pa na-approve na palitan yung kulay nung isa. Okay. Naisip na buo lang sa ko, pero nagkataon lang. Sige, thank you bro. Kasi may mga hindi pa na Ako may tanong. Sige. Tanong Galit ako. pa si Prinsipe no? Ako may tanong. Ako wala akong sagot, Prinsipe. Wala sa buhay ko. Galit ba agad yun? Grabe naman to. Galit ba yun? Feeling ako dyan. Mga Ako ganyang may tanong, mga ganyan. Pwede ako may dyan. tanong ako kay Robin De La Rosa. Kung makakasagot ba Siga to? yarn, May tanong ako sa'yo, Robin. Siga yarn? Siga agad? Grabe to. Teka lang, Prinsipe. Pwedeng lalaki lang. Ayusin natin yung tanungan. Prinsipe, kapag ang kausap mo naman maayos sumagot, ayusin mo rin tanong para naman Ayusin tanong mo. Oy, for your information, maayos ako kausap. Professional. Okay, mas maayos ako, diyan ka muna sa baba. May tanong ako kay Robin De La Rosa. Sige lang po. Tanong ko sa'yo, Robin, maliligtas ka ba kung wala si Apostol Juan sa puso mo? Maliligtas ba ako? Maliligtas ako dahil sumasampalataya ako na ang mga apostol ay dapat na paniwalaan at sampalatayanan tulad ng pagsusugo ng Diyos Layo na naman ang sagot. dapat sampalatayanan. Hindi, yun ang sagot ko eh. Layo ng sagot mo. Ang tanong mo, maliligtas ka ba? Ang sagot ko, maliligtas ako. Ang tanong ko sa'yo, maliligtas ka ba kung wala
kung wala si Apostol Juan? Di ko tinatanong sa'yo kung nananampalataya ka ba na sugo siya, ano ka ba? Eh, yun ang sagot ko eh. So Diba? di ka maliligtas kung wala si Apostol Juan sa puso mo. Hindi lang naman tayo kay Apostol Juan nagbabase Di, sa yun mga isa itinuro. yung isa pa nga lang tinatanong ko eh. Maliligtas ako Kahit dahil wala, ang aking sinasampalatayanan ay pagtuturo ng mga tunay na sugo. kahit wala si Apostol Juan sa puso mo, maliligtas ka. Ang mga aral ni Apostol Juan ang dapat na maisapuso ko. Yung At aral ni Apostol Juan. Ngayon, lipat tayo kay Felix Manalo. Maliligtas ka ba kung hindi mo isasama si Felix Manalo sa puso mo? maliligtas ako dahil ang aral na itinuro ng kapatid na Felix Manalo ay nasa puso ko. So yung pananampalataya mo sa kanya, yung aral lang, hindi siya kasama doon. Yung pananampalataya ko at ang itinuro ng sugo dahil siya ang leader na kinasangkapan ng Diyos ay sinasampalatayanan ko. Subalit ang pag-asa ko sa kaligtasan hindi sa pangalang Felix Manalo, kundi sa pangalan po bilang Iglesia ni Cristo na itinuro ng kapatid na Felix Manalo. Ngayon, tanong. Yung mga apostol ba, tinawag ring anghel? Yes, pero hindi verbatim na masasabing anghel doon sa mababasa sa Biblia. Kailan Kapagkat sa sila... Apokalipsis ay nagbabatay sa propesiya ay merong symbolical at literal. At hindi naman tutol ang mga pare, maging si Wendell Talibong, ang anghel ay tinatawag ding obispo ng iglesia. Next question. Kailan binansagan na anghel yung mga apostol? Sa kanilang tungkulin bilang mensahero, bilang sugo, at ang Panginoong Jesucristo rin ay dakilang sugo, at sa ibang salin ng Biblia ay angelos, maging ikinapit din ito sa ating Panginoong Jesucristo dahil sa tungkulin maging ang mga apostol nito. Ngayon, pagdating ng propesiya kay kapatid na Felix Manalo ay nasa Apokalipsis, kaya hindi natin agad-agad na uunawain na literal at symbolical sapagkat malalim pa ang pag-aaral tungkol sa Apokalipsis. Pero kapag ang pag-uusapan ay anghel, yan ay tungkulin na Yung ikinapit apat sa na anghel doon, hindi yun literal na anghel, mga tao yun. mga tao yon sapagkat yan ay tumutukoy doon sa gumanap ng gampanin sa digmaan. So yan din naman ay tanggap maging ng mga eskolar na mga Katoliko na mayroong anghel na binabanggit sa Biblia na tao ang likas na kalagayan. Kung hindi nyo matanggap ang pagiging anghel sa tungkulin ng kapatid na Felix Manalo at hindi halo, may halo at espiritu, hindi naman namin ipinipilit sa inyo. Yung mga scholar nag-agree na yung apat na anghel doon na yun yung mga leader ng mga bansa. Wala ako sa bahay, pero pagdating ko sa bahay ay pwede kong isampal o ipakita sa iyo. Isampal mo, dapat meron ka Ay, sorry, mapakita sorry, na may sorry. scholar. Wag namang isampal. Nasaktan agad, no? Tinatanong. Nasaktan agad, no? Di na Baka si slip Felix, of the tongue. Oo, Relax siya, lang, relax. Nasasaktan agad, tinatanong lang eh. Wala naman akong add-on sinabi. Diba? Masakit talaga katotohanan. Pero Robin, sinong scholar? Baka mamaya, no, masabi mo, sinong scholar? Tanong sagot lang. Sinong scholar yung nag-agree sa inyo na yung apat na anghel sa Apokalipsis ay mga tao? Mamaya Dapat meron po, ka masabi, mamaya. mamaya po pag-uwi ko, ayoko kasing magbitaw ng mga pangalan. Halimbawa ay quintisis at hindi naman totoo. Gusto ko magbigay ako ng pangalan na meron po akong batayan para maipakita ko sa iyo. Isampal mo sa akin, baka kasi Sorry, nagkamali lang, nagkamali. Sampal mo sa akin, Robin. Huwag ka masyaktan. Nagkamali nga namin ko naman Huwag ka nagkamali ako. masyaktan, Maipakita ko sa iyo. Hindi ko naman tinira si Felix Manalo, tinatanong ko lang naman. Baka mamaya pag tinira ko yung sugo mo, umiyak ka na eh. Nasa sayo yan. Okay, kalma lang. Pero Robin, tanong ko sa iyo dun sa Central, yung rebulto ni Felix Manalo, pinupunasan nyo din? Oo, meron tagapaglinis doon pero ang rebulto ay wala sa loob ng simbahan o kapilya.
Ang Ito naman rebultong iyon, tinatanong kung nasa loob, nasa labas eh. teka, sinasagot kita. Wala naman dun sa Masakit tanong ba? ko yung Masakit sagot ba mo. pag sumasagot ako? Wala sa tanong Ang mo, wala sa rebulto, tanong ko yung sagot mo. Tapusin yung ay sagot nasa para play hindi kayo yan. magulo. Tapusin yung sagot. Tapos tatong. Umiiyak eh, Ayaw umiiyak. ata patapos eh. Umiiyak kasi si Robin agad eh. Sige, kung sa palagay mo umiiyak ako, iba na lang tanungin mo. Shelby na lang, sasagot ba si Shelby? Shelby, sino namang apostol sinabi na manampalataya kayo sa amin? Sinong apostol nagsabi ng ganon? May mababasa ba tayo? Manampalataya kayo sa amin. Hindi rin sasagot si Shelby. Natatakot Ano yung talaga. tanong? Ano yung tanong? Tanong ko sa Shelby, sinong apostol nagsabi na manampalataya kayo sa amin? Babasahin ko yung talata. Sige. Maliban kay Kristo Para maganda pag-uusap nyo ha, tapusin nyo yung tanong, tapos yung sagot. Para hindi tayo magulo. Maliban kay Kristo, sinong apostol nagsabi Ang na sabi dito sa manampalataya kayo sa amin? 1.14, ang sabi sa 1.14, huwag kayong mabalisa, Yohan. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay saan maraming mababasa? silid. Kung hindi ito totoo, Sino nagsabi niya? Sino sasabihin ko ba sa nagsasalita? inyo? Modulator, pwede bang paki-zipper muna yung bunganga ni Sino Johan? nagsasalita? Sabi ko kasi maliban kay Kristo. Sino Okay, nagsasalita dyan? pakiulit ang sagot. Ang tinatanong kasi kung sinong apostol, di ba? Maliban kay Kristo, sinong apostol pa? Tahan ka muna. Apostol na sinabing sumampalataya kay sa akin. Yun ang tanong. So, babasahin Sino? ko lang pa-zipper muna ng bunganga ni Johan ba? Yan. Pa-mute muna, Johan. Pa-mute muna. Sige na, saglit. sige na, sagot na. Hindi ako sasagot hanggat di ka Okay na, okay na. Okay, sige, sige. Oo, sabi dito sa 1.14.1, huwag kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sino nagsasalita? Si Jesus. Si Jesus ba apostol? Yan yung problema eh. Apostol, Ang klaro si ng tanong ko, Jesus. sino sa mga apostol Apostol. maliban kay Kristo? Apostol si Jesus. Maliban kay Kristo nagsabi, manampalataya kayo sa amin. Ang tanong, nasagot ba? Burista, nasagot ba yung tanong o hindi? Next question, please. Burista, nasagot yung tanong o hindi? Ang tanong daw po Kuya Shelby, maliban kay Kristo. Maliban. Karon naman yung tanong bungol ba? Ay, sorry. Sinagot ko naman yung tanong, viewerista. Ayaw lang niyang tanggapin yung Burista, ano sagot niya? katotohanan Sinong apostol na yun maliban kay Kristo? nakasulat Sino sa Biblia. binabanggit niya? Hindi kasama si Kristo, pero sino binanggit niya doon sa tanong ko? Si Kristo, di ba? Yes. Nasagot ba yung tanong o hindi? Patay ko na bubulo na sa inyo, kumakain ako. Kaya talaga nababansag ang ay di ko na lang itutuloy. Ang klaro naman ng tanong, sino maliban kay Kristo? Sino pang apostol maliban kay Kristo? Sinabi na manampalataya kayo sa amin or sa akin. Maliban kay Kristo, tapos isasagot mo sa akin si Kristo mismo. Ano ba naman yan? Next Diba? question, please. Napakaklaro ng tinatanong no? Ulitin ko yung tanong, Shelby Sino Ay, maliban dako kay na tayo Kristo? sa pangalawang tanong. Next question na. Para masagot na yung pangalawa. Oo nga Ngayon, hindi mo nasagot yung tanong kasi Modulator, nagpapahapyaw siya na hindi ko sinagot. Hindi naman talaga. Sinagot ko naman yung Burista? tanong. Nasagot ba? Hindi lang niya tanggap Nasagot ba, Burista? yung Nasagot? katotohanan Ay, na Si Burista na lang nakasulat sa tatanungin Biblia. ko. Burista, pagka sinabi kong maliban kay Kristo, pwede mo bang isambit yung pangalan ni Kristo? Okay. Ano ko naman sumagot. So, Burista, pwede kung ka para mo sa naman atin magtanong ay, sa'yo. kung para sa Umiiyak na atin si Robin, ay hindi nasagot. So, wag nating yan. Pwede bang ako naman Umiiyak. magtanong kayo? Umiiyak na si Robin, di ba? Pigil ka muna dyan. Pigil ka muna. Kalma ka lang. Umiiyak ka na Burista, magtatanong lang ako kay Johan. Kalma ka muna, Robin. Mamaya may tanong ako sa'yo, Robin. Ito naman, Shelby. Sa paniniwala ng INC, di ba, tao si Kristo. Ngayon, Last nung question. sinabi niya,
nang sinabi ni Kristo na ako at Ama ay iisa, nagalit yung mga Hudyo. Tapos sinabi na, ano yung kinagalit ng mga Hudyo? Dahil nakikipantay si Kristo sa Diyos, bagamat ano lang siya sa Hudyo, tao lang. Ngayon, kinorek ba sila ni Kristo? Yes. Sige, Kinorek sila ni basa. Nakinorek Kristo. sila ni Kristo. Paraanin mo lang ako ha. Sige, Doon bro. sa binabanggit mo sa 1 Gs, John 10, I think 33. Kung hindi ako nagkakamali. Tama? Yata. Hindi ko rin memoryado yung talata eh. Siguraduhin mo para Hindi ko ba? memoryado yung verse, pero alam ko yung sinabi niya. Ako at ang Ama ay isa, tas nagalit yung mga Hudyo kasi nakikipantay si Kristo sa Diyos kahit siya ay tao lang. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, Sabi ng kinorek ito yung ba sagot. ni Kristo yung mga Hudyo? Yes, kinorek ni Kristo yung mga Hudyo. Ito muna yung kaganapan bago kinorek ni Kristo. Sabi sa John 10:33, we are not stoning you. Sino yung we? Jews yan. Kasi sa ibang salin, Jews the Jews answered him, it is not for a good work that we are going to stone you, but for blasphemy, because you, being a man, make yourself God. Anong sabi ng mga Jews na antikristong binabato si Kristo? Tao ka eh. Tapos ginagawa mong sarili mo na Diyos. Sino nagsasabi noon? Mga Hudyo. Ito naman ang tanong, kinorek ba ni Jesus yung sinabi ng mga Hudyo na tao siya at Diyos siya? Dual nature? Ito sagot ni Jesus. 1 Gs 36. Ito, sa salin ng ATB. Ito, basahin natin ha. Ano sabi ni Jesus sa mga Hudyo na dual nature daw si Jesus nila? Sabi ni Jesus, sinasabi ninyo tungkol sa kanya, pinababanal ng Ama at sinugo sa sanlibutan, ikaw ay namumusong sapagkat ito sabi ni Jesus, sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos. Ano ang pag-correct ni Jesus Christ sa mga dual nature na Diyos na, tao pa? Ano pag-correct ni Jesus? Ako ang anak ng Diyos. Saan yung sinabi na mali kayo? Wala naman ako